Hi guys! Welcome sa aking vlog. So, ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung gagawin ninyo para makapagpa-change kayo ng inyong home address kay SSS. So, hindi kayo makapag-apply ng calamity loan or kaya emergency loan kung yung inyong SSS home address is naka-blank or walang address na nakalagay. Ngayon, sa bagong update ni SSS, may form na din silang ibibigay sa inyo. Ito yung form na binibigay nila, Data Privacy Notice SSS Forms. So, dito, kailangan nyo lang i-fill out kung ano yung gusto nyong ipa-change. So, dahil sa tutorial na ito is kung paano kayo makapagpa-change ng inyong home address. So, dito sa unang blank, so, lagyan nyo dito ng for updating of home address. At ganun din dito sa number 3, ganun din yung ilagay ninyo, updating of home address. So, kung ano yung ipa-update ninyo, yun yung ilalagay nyo dyan sa may blank. Ang nakaganda na din sa bagong update ngayon guys, hindi nyo na kailangan pa ng CLRN. Sa dating process, kailangan nyo ng CLRN. So, sa ngayon, hindi na kailangan. At isa pa, sa ngayon is, pag magpa-change kayo ng inyong home address, so automatic within that day na change kayo ng home address ninyo, automatic ito ay ma-change na agad. So, dati kasi maghintay pa kayo ng 3 days or 2 days para bago siya mapa-change. So, sa ngayon, automatic ma-change na agad. Ito lang yung Google search ng cellphone ninyo. Dito sa may search, search lang natin yung SSS website. Ito na yung website ni SSS. Click lang natin yan. Then dito guys, hanapin nyo lang agad sa pinakababa yung download forms and applications. Then makikita nyo na agad dito yung members data change request. Click natin yan. Ayan, ito na yung form na kailanganin ninyong pipilapan. Guys, pwedeng ipaprint nyo na ito bago kayo pumunta kay SSS is meron na kayong form na ganito at na-fill upan nyo na. Or pwede ding sa mismong SSS branch kayo manghingi ng ganitong form at doon kayo mag-fill out nito. So, dito hindi pwedeng online kayo mag-change ng inyong home address. Pag mailing address, pwede online, pero pag home address, kailangan sa mismong SSS branch. Ito sa sample natin, so walang SSS home address itong account ng SSS na ito. So, ngayon, para ma-update nyo yung home address ninyo, so kailangan nyo pumunta sa SSS branch dahil ito is hindi pwedeng ipa-update online. Sinasuggest ni SSS na pagdating nyo doon is mas maganda o mas mabuting meron na kayong ganitong form para pagdating nyo sa SSS branch is papasok na lang kayo at hindi na kayo manghingi ng ganitong form at hindi na kayo magpipil up pa doon. Pag once na magpipil up kayo dito, pwede nyo lang gamitin is black ink ballpen. Ayan, so dapat black ballpen lamang at naka-capital letters lamang ang pagpipil up dito. Then, ngayon guys, pag once na magpipil up na kayo dito, pipil upan nyo lang yung mga dapat nyong pipil upan dito, SSS number ninyo, then your common reference number, if alam nyo, meron, then date of birth, ito yung date of birth ninyo. And then, kung may tax number kayo, dito lagay nyo. Dito, your name. So, sulat nyo lang yung apelyido ninyo, pangalan, middle name, or yung suffix ninyo, senior, junior, mga third, second. Ayan, so dito sa suffix. Then, dito na tayo sa address. Ayan, so as you can see dito, ang nakalagay lamang is address, and foreign address. Ayan, so as you can see dito guys, dalawa lamang yung address dito. Address at saka foreign address. So, dapat consider na yan ni SSS yung mailing address natin dahil nung nag-fill up tayo is address ang nakalagay. So, dapat naka-default na yon, consider as home address yung address natin. But then, dahil yata sa online, ang nangyari is mailing address yung nakalagay sa ating mga SSS account.
Fill upan nyo itong address. Ayan, so dito lagay nyo lang yung mga complete address ninyo. Ayan. Then dito guys, pwede nyo na din ipa-update kung ano yung gusto nyong ipa-update dito para lahat ng gusto nyong ipa-update sa inyong SSS account is isahang punta nyo na lang doon. Ayan. Then, after nyo malagay yung address ninyo dyan, hanapin nyo yung updating of contact information. So, F. Hanapin nyo yung F. So, dito guys, take note, ito yung F. Ayan. Under dito sa F, lagyan nyo ng check yung box ng address. Ayan. So, again, dito sa may F, sa updating of contact information, lagyan nyo ng check itong address, box ng address. Ayan. After nyo itong ma-fill upan ang page 1, ayan. So, dito makikita nyo page 1 of 2. So, ibig sabihin, dalawang pages ito. Dalawang form yung ipapasa nyo dito kay SSS. So, dito sa page 1, pag may update pa kayo, lagyan nyo lang ng mga check yung may box ng mga to. Ayan. So, lagyan nyo na yan ng check yung mga may box pag once na may ipapa-update pa kayo dyan. Then, scroll natin pababa. Dito, makikita nyo yung mga reminders. So, basahin nyo yan para may kung gusto kayong malaman dyan. And then dito sa page 2 of 2 na. So ito, kasali ito sa ipaprint ninyo itong page 2 of 2. Dito, lagay nyo lang yung buong pangalan ninyo. Ayan, then SSS number ninyo. And then your signature. At kung anong date kayo pumunta doon. Dito sa part 2, ayan, to be filled out by SSS na yan. So, wag nyo na itong pipil upan dahil si SSS na ang magpipill up niyaan. And then dito sa baba, kung may update din kayo sa inyong dependent or beneficiaries, so lagay nyo lang din yung gusto nyong ilagay dyan na ipa-update. And then dito guys, sa baba, makikita nyo yung mga list of requirements kung ano yung ipapa-change ninyo. And then, ang nakalagay dito, pag once na contact information, so nakalagay dito, updating of contact information, sabi dito, no required documents daw. Ayan. Guys, magdala pa rin kayo ng one valid ID dahil kada SSS branch is iba-iba yung mga process or transaction. So, hindi sila parehas-parehas. Kung kaya magdala kayo ng one valid ID for validation kung kayo ba talaga yaan. Then,